Mahal na taga-subaybay at mga kaibigan, ang atin pong programa Ligaya ng Buhay Ministry na ito po ay ating napapakinggan, napapanood sa radyo natin 101.3 Ujungan ay atin pong bibigyan ng pagtatalakay ang mahalagang mga paksa sang ayon po sa espiritual na buhay ang makapagtutulong sa atin upang tayo ay lumago relasyon sa Panginoon, sa ating pamilya at kung paano tayo magiging mahusay na tagapagdala ng pabalita ng Panginoon. Ang inyo pong tagapaglingkod, Pastor Rick Riano. At nawa, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at inanyayahan namin po kayo tuwing araw po ng Biyernes, 11:30 hanggang 12:30 ng tanghali at tuwing araw po ng Linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito po sa himpilan ng 101.3 radyo natin. Ang inyo pong tagapaglingkod, Brother Jomer Taihon. Isa pong mapagpalang tanghali sa inyong lahat, mga minamahal po naming mga kaibigan, minamahal na mga kapatid, kamusta po kayo? Kamusta po ang inyo pong mga pangtanghalian? Marahil tayo ay sama-sama ng ating mga katrabaho, sama-sama na nagtatanghalian ng ating mga kaibigan, o maging ang ating sambahayan. Isang kagalakan po na aming kayong makasama samantalang kayo po ay nasa inyong pong mga tahanan. Dito po sa himpilan ng 101.3 radyo natin Ujungan. At kayo po ay nakikinig sa programang Ligaya ng Buhay Ministry of the Seventh-day Adventist Church. At bago po natin buksan ang ating programa sa pamagitan po ng panalangin, ay ating pong maririnig ang ating pong theme song. Ating sinasabing mga kababayan natin upang sila'y makabangon sa sakuna dumating ang pag-asa'y iparating atin silang pasiglahin pagkain at gamot at damit ating iabot. Ang Diyos nawa'y huwag sisihin sa mga bagyong dumarating, pagkat siya lamang ang may hawak sa buhay at kaligtasan natin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin, sila'y makabangon sa sakunang dumating. Sa paglubog ng araw, may bukas pang darating. Handog ito ng Diyos sa atin upang siya ay ating sundin. Ating silang sagipin, mga kababayan natin. Tayo po ay manalangin.
Ama naming banal, dakila po kayo sa lahat. Pinupuri po namin ang inyo pong dakilang pangalan sa inyong kabutihan sa mga buhay ng aming mga kaibigan. Samantala sila po ay nasa kailang mga tahanan, sa kabila ng masungit na panahon, kami ay patuloy yung pinagpapala. Kami ay patuloy inyong iniingatan, kinakalinga, dahilan sa inyong pag-ibig sa aming walang hanggan. Ngayong tanghaling ito, mahal naming Diyos, aming bubuksan ang inyo pong banal na aklat. Naway samahan niyo po kami. Naway mangusap kayo sa mga buhay ng aming mga kaibigan na nasa kailang kanya-kanyang mga gawain pangtahanan. Ang karunungan nawa at ang inyong presensya sumaamin at aming maranasan sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Magandang tanghali po sa inyo mga kaibigan, mga kababayan, mga kabarangay. Nawa po ay kayo ay patuloy na nasa mabuting kalagayan ng sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Sa oras pong ito ay ating pong pinasasalamatan ang dakilang Diyos na ating kinikilala, ating pinaniniwalaan na siyang may akda ng lahat ng mga bagay sa sanglibutang pong ito. Sa oras na ito ay hindi po tayo nag-iisa at kasama natin patuloy ang ating partner sa programang ito at ama ng distrito, walang iba kundi si Pastor Riano. Kumustahin natin, Pastor? Kamusta kayo? Kumusta mga kaibigan? Pinigiling ng mga taga-subaybay at pinapasalamatan ng iyong patuloy na pagtangkilik. Binabati kayo sa mga oras na ito sa ating pagtutunan. Ligaya ng Buhay Ministry na dito po sa radyo natin 101.3 Ujungan at sa kinabibilangan po ng ating mga distrito sa buong Romblon Mission at sa mga iglesia na nasasakop ng ating Remnant Association Northern Tablas District galing po sa Santa Maria, sa bayan ng San Agustin at sa Calatrava. Kayo po ay malugod na wini-welcome sa ating programa, sa inyong panunood o pakikinig. Nawa ay makabenepisyo tayo ng mga buting mga aralin sa mga oras na ito ng ating talakayan. At sa oras na ito mga kaibigan, mga kapatid, mga sugid po naming mga taga-subaybay, ating pong binabati ang Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church, Adventist leaders, sa pangunguna po ni Pastor Orly Pahilan, siya ang ating president, kasama ng mga officers and directors, Sir Dennis Federico, Pastor John Panganiban, Pastor Jerome Pereira, at sa lahat po ng mga district pastors, leaders, na binuubo po ng 11 distrito dito po sa sinasakupan ng Romblon Mission of the Seventh-day Adventist Church. At siyempre mga kaibigan, hindi natin nakakalimutan na pasalamatan, batiin ang ating mga sponsor, Brother Ariel Fonte, Pastor Ricardo Riano, Ma'am Remy Murada, Ma'am Didi Murada, Mr. and Mrs. Chisi Padriragao, Ma'am Nalin Mutin, Ma'am Susan Dayok, Ma'am Melissa Palcotela, Brother Bongbong and Ma'am Luistro, Brother Rene Pames, Ma'am Lumi de la Cruz, Ma'am Ruby Maestro, Sir Dennis Federico, Mr. Willie and Sally Molina. Salamat po ng marami sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, minamahal po naming mga kaibigan, sa inyo pong walang sawang pagsuporta, maging sa inyo pong mga palalangin, samantala kayo po ay nasa inyong pong mga tahanan. At kaugalian ng ating programa na tayo ay patuloy na magkaroon ng espesyal na panalangin
upang sa ganun ipanalangin natin, Pastor, ang ating mga sponsor ng ating programang ito. Tayo po'y manalangin. Sa iyo po, dakilang Ama, na pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala. Pinumpuri ka namin sa umagang ito. At lubos naming pinapasalamatan ang iyong kadakilaan. Amin pong patuloy na hinihiling ang iyong pamatnubay. Pagsuporta sa aming mga mahal na mga sponsor ng programang ito. Kung kaya po nagpapatuloy na pumapailan lang sa radyo natin, 101.3 Udyungan, at ginagamit ang istasyong ito na kasangkapan upang may pahayag ang inyong pabalita. Dakilang Ama, salamat po sa mga tumutulong, mga sponsors, at nawa ay dumami pa ito, inyo po silang pagpalain sa kanilang mga trabaho, mga hanap buhay, pinagkakitaan, at ang amin din namang mga taga-subaybay ay sila po ay ipinapanalangin din namin na maging kabahagi po ng pagsuporta pinansyal dito po sa Ligaya ng Buhay Ministry. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, bukas po ang ating programa sa pagtanggap ng inyo pong mga suporta upang sa gantong kaparaanan, sa simpleng kaparaanan ay ihatid ang mga butil ng katotohanan sa ating mga kaibigan, samantalang sila ay nasa kailang kanya-kanyang mga pamilya. So, sa oras na ito, mga kapatid, ay tayo po ay magpapatuloy na at tayo tutungo na sa ating paksa, Pastor, Opo. sa ating paksa ngayong pong tanghaling ito. At kung kayo naman po ay naabot ng aming programa, saan man kayo naroon, ano man ang inyong pong mga ginagawa, ay pwede naman din po kayong maging kabahagi. Samantalang live po tayo ngayon, ay pwede naman kayong maging bahagi at pwede din po kayong tumawag at mag-text sa amin sa numerong 0927-631-4780. Ang ating paksa na tatalakay ngayon, mga kaibigan, ay walang iba kundi pinamagatang kamatayan. Alam mo ninyo, mga minamahal kong mga kaibigan, mga minamahal na mga kapatid, ating pag-uusapan ngayong oras na ito, kapag kaya ang isang tao'y namatay, ano kaya ang mangyayari sa kanya? Saan kaya siya pupunta? Alam natin kung ano ang buhay at ano ang ibig sabihin nito. Ngunit ano ang nangyayari sa atin kapag tayo'y namatay? Saan tayo patutungo? Saan tayo pupunta? Langit ba? Impyerno ba? Sa purgatorio ba? Ano ang nangyari sa ating mga mahal sa buhay na sila ay nangauna at nangamatay na? Kaibigan ko, alamin natin sa banal na kasulatan ng ating Panginoon kung ano ba talaga ang itinuturo ng banal na kasulatan tungkol sa paksang kamatayan. Napakahalagang paksa ito, partner. At yung nakalipas na paksa ay yung atin pong pinag-aralan, ang mga tanda sa ikalawang pagdating ng Panginoon. Opo. At hayag po na siya talaga ay muling darating. Opo. Na ipahayag ang bawat mga tanda saan mang dako, saan anumang mga panahon. Kaya po ngayon, minarapat na ating buksan ang paksang ito, na ito ay magbigay sa atin ng bukas na kaisipan, mga minamahal, sa mga bagay ng katotohanan tungkol po sa kamatayan. Sa panahon ng ating Panginoon, may sinasabi, partner, ang ating Panginoon. Opo. Ang tungkol sa kamatayan. Ano kaya ang kanyang binabanggit tungkol dito? Mayroong naitala po sa aklat ni Juan, 11 ang talata po ay 11 hanggang 14. Ito po ang pagpapahayag. Ang mga bagay na ito'y sinalita niya, at pagkatapos nito'y sinabi niya sa kanila, sila sa runa ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y paruroon upang gisingin ko siya sa pagkakatulog. Sinabi nga ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, ay siya'y gagaling. Sinasalita nga ni Jesus ang tungkol sa kanyang pagkamatay. Datapwat sinapantahan nila
ang sinalita ay ang karaniwang pagtulog. Nang magagayon nga, ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. Nangangahulugan, Pastor, sa inyong talata na binasa sa aklat ng Juan, na ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kamatayan ay binabanggit na ang isang tao kapag siya'y namatay, natutulog lamang. Iyan po ang pagkakabanggit ng talata, partner, at ito'y hindi natin pwedeng pabulaanan. Opo. At kapag ka sinabi, Pastor, na ang isang tao kapag siya'y namatay, natutulog lamang, ibig sabihin, merong pagka siya'y magigising uli. Opo, sapagkat yan ang state ng estado ng isang tao kapag siya ay natutulog, Opo. merong pagkagising. Merong pagkagising. Kaya ating iisipin maigi, mga minamahal kong mga kaibigan, ikaw, natutulog. Natutulog. Paggabi, natutulog. Pagtanghali, natutulog. Oho. Pag umaga, natutulog. Ay Saan ilang, maraming bisis. Maraming bisis, di ba? Minuto eh. Saan ka nakakita? Natulog, hindi nagising? Ayan po. Talagang magigising talaga kapag sinabing tulog. Sinabi Pero ng pag tulog. binanggit ang kamatayan, katulad din po ng nangyari sa buhay ni Lazaro, Opo. ay wala ng pag-asa ang mga alagad, ang mga Oho. tao na nakapalibot doon. Mhm. Sapagkat hayag ang alam nila na si Lazaro talaga ay patay na. Patay na. Pero ito'y nagbigay sa kanila ng alalahanin. At ang pag-asa dito ay nang sinabi ng Panginoon na si Lazaro ay natutulog lamang. Natutulog lamang. Oo. Yung aklat ng Juan yun ay aklat ng bagong tipan, Opo. Pastor. Oh. Oh. Meron po bang mababasa tayo sa Biblia? Meron din bang sinasabi ang matandang tipan tungkol sa kamatayan? Mayroon pong pangyayari Mhm. na ating matutunghayan. Opo. Ating bibigyan ng pansin itong sinasabi po sa aklat ng Deuteronomio. Ang kabanata ay 31, ang mga talata ay 14 hanggang 16. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito ang iyong mga araw na ikamamatay ay nalalapit. Tawagin mo si Josue at magsiharap kayo sa tabernakulo ng kapisanan upang siya ay aking mapagbilinan. At si Moises at si Josue ay yumaon at humarap sa tabernakulo ng kapisanan. 15. At ang Panginoon ay napakita sa tulda sa isang tila haliging ulap. At ang tila haliging ulap ay tumayo sa pintuan ng tabernakulo. At sinabi ng Panginoon kay Moses, narito ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang at ang bayang ito'y babangon at sasamba sa kakaibang mga Diyos sa lupain na kanilang pinaruruunan upang sumagitna nila at ako'y pababayaan at sisirain ang aking tipan na aking ipinagtipan sa kanila. Merong pang isang talata, Pastor, na ito ay naitala sa ikalawang Samuel 7, ang talata ay 12. Ito pa rin po ang pagpapahayag. Pagka ang iyong mga araw ay naganap at ikaw ay matutulog na kasama ng iyong mga magulang, aking ibabangon ang iyong binhi pagkatapos mo, na magmumula sa iyong tiyan at aking itatatag ang kanyang kaharian. Talagang dito sa matandang tipan, Pastor, ay binabanggit na talagang ang sinasabi tungkol sa kamatayan ay talagang sinasabi na ang kamatayan ay parang isang natutulog lamang. Opo, at ito'y inuulit-ulit sa maraming mga kapitulo, bersikulo ng Biblia. Opo. Maging sa Luma at Bagong Tipan, partner. Mhm. Pero atin pa rin papansinin ang isa sa mga mahalagang bagay tungkol sa kamatayan na ibinabanggit si Daniel, isang propeta ng Diyos. Opo. Ano ang pagkaunawa ni Daniel sa kamatayan? Ating buksan yung aklat ng Daniel 12, ang talata ay 2. At ito po ang pagpapahayag. At marami sa kanila na nangatutulog sa alabok ng lupa ay mga gigising. Mhm. Ang iba'y sa walang hanggang buhay, at ang iba'y sa kahiyan at sa walang hanggang pagkapahamak.
Totoo, partner. Opo. Napapahayag po sa Santa Biblia ang katotohanan. Oho. Yung salitang pagkatulog ng isang nilalang ng Panginoon o isang tao, na ito ay sinisimbolohan ng kamatayan. Marami pong pagkabanggit ng salitang ito. At dito nga, kahit na si Propeta Daniel, ay merong pagkaunawa sa mga bagay na ito. Ngayon, hindi lang sa ulit natin, luma at bagong tipan, Opo. na ang atin mismong Panginoon ay meron ding pagpapahayag na ano ang sinasabi ni Jesus tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli. Kasi binabanggit may kamatayan at mayroong pagkabuhay na mag-uli. Paano po? Ano ang binabanggit ng ating Panginoong Hesus tungkol po dito? Merong pinapahayag ang aklat ng Juan 5, ang talata ay 28 hanggang 29. Ito po ang talata sa Juan 5, 28 at 29. Huwag ninyong ipanggilalas ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. 29. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Merong binabanggit, partner, buhat pa doon sa pagpapahayag ni Propeta Daniel, na mayroong magaganap na kamatayan o pagkatulog sa Opo. tao. Bagamat mayroong tiyatawag na paghuhukom na darating. Oho. Mahayag, mula sa pagkatulog at sa pagkabuhay muli ay haharap sa hukuman ng Panginoon. Ang sabi po ni San Juan, sila ng mga buhay na mga banal Oho. ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Kasiguruhan na yon para sa buhay. Opo. Pero yung mga nagsigawa ng masama, sila naman ay doon sa pagkabuhay muli sa paghatol. So nangangahulugan, Pastor, na mayroong dalawang klaseng magaganap sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon, na doon sa nangamatay kay Kristo ay sila yung unang mga bubuhay. Opo, yan po ang pagpapahayag ng Biblia. Opo. Ngayon, meron po bang tanging walang kamatayan? Mayroong tanging walang kamatayan? Sino ba yung Sino kaya ito? Sino ba yung tanging walang kamatayan? Opo, at ating pasagutin ang Biblia sa ayon Oho. sa bagay na ito. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, ang kabanata ay 6, ang mga talata ay 15 at 16. Na sa kanyang kapanahunan ay ipinahayag siya na mapalad at tanging kapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. 16. Na siya lamang ang walang kamatayan, Oho. na nanahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Opo. Siya nawa. Sino kayang tinutukoy sa talatang ito? Ang sabi sa talata, Pastor, ay walang iba kundi si Jesus. Opo. Si Jesus ang siyang natatanging walang kamatayan, sapagkat simula sa pasimula at simula sa walang hanggan ay hindi natin nakita. Aha. At ang pagbabanggit, siya ay tiyatawag na haring walang hanggan. Haring walang hanggan. At meron ding susog. Oh. Kung ating babasahin ang Kabanata 1 ng ganong aklat din, unang Timoteo, ang mga talata ay 17. Opo. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman siya nawa. Ayan. At merong binabanggit ang isang aklat, Pastor, sa Biblia, sa aklat ng Roma, 1 ang talata ay 23, na ito yung hinihahambing ang tao maging sa Diyos. Opo. Atin pong babasahin ang nakatala sa Roma 1:23. At pinalitan nila
ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Mhm. Ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ng mga nagsisigapang. Inihambing po rito ang tao sa Diyos, sapagkat sila mismo ay gumawa ng mga hindi mabubuting mga bagay sa harapan ng Panginoon. Ang sabi po, pinalitan ng tao ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira. Ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira, ay gumawa sila ng mga bagay na katulad sa Diyos. Opo. Na ang sabi po, doon sa Diyos na hindi nasisira, sila ay gumawa ng isang bagay katulad sa Diyos na nasisira. Oho. Pinalitan talaga nila, partner, ang mga bagay nito. Opo. At ito ngayon ang naging dahilan na kung bakit marami ang sumasampalataya na naniniwala sa mga huwad na mga katotohanan ito, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng ating Panginoon. At siguro napapansin ng ating mga kaibigan, simula sa pasimula ng ating pag-aaral ngayon, ay idinidiin na talagang ang ating patutunguhan ay tanggapin man natin ni hindi ay kamatayan. Opo. Ngayon, bagaman ang lahat tayo ay patutunguhan ay kamatayan, kailan kaya magiging wala ng kamatayan ang tao? Ay, ito ang magandang katanungan, partner. Sapagkat hindi gusto ng tao na mamatay. Halimbawa, Oo. tatanungin kita, Mm. partner, gusto mo bang mamatay? Aba, siyempre hindi. Ay, siyempre, ay mahirap ang kalagayang mamatay. Oho. Pero ang sabi po, talagang hahandong tayong lahat sa kamatayan. Kamatayan. Bagamat ang sinasabi, mayroong walang kamatayan Walang kamatayan. na magaganap. Oho. Ito po ay nakatala sa mga sulat ni San Pablo sa mga unang mga taga-Korinto. Ang kabanata ay 15, ang mga talata ay 51 hanggang 54. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan. Opo. At tayo'y babaguhin. Mhm. Sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. 54. Ngayon, o dapat pagka itong may kasiraan ay mabihisa ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisa ng walang kamatayan, kung magkagagayoy ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, inilarawan ng Biblia ang kamatayan na isang pagtulog na may 50 beses upang ating maunawaan ang kondisyon ng kamatayan. Kailangan nating maunawaan ang kondisyon ng buhay na ayaw man nating maranasan ito, ayaw man natin pumasok sa ating mga tahanan ito, ay wala tayong magagawa kundi maranasan at naranasan natin ang kamatayang ito. Mahirap mo naman, partner, yung tinatawag na kondisyon ng buhay. Opo. Kung ikaw, kaibigan, ay walang sapat na pagkilala o kaalaman tungkol sa salita ng Panginoon, tungkol sa kanyang sinasabi na kamatayan. Oho. Sapagkat alam ng tao, bilang tao, na namamatay talaga, dadako ahantong sa kamatayan. Opo. Bagamat ang promisa ng Panginoon ng Santa Biblia, ay sa kabila ng kamatayan, ay mayroong buhay. Mayroong buhay. Opo. At dahil dito, hindi ito magiging lihim sa iyo, mahal na kaibigan, ang katotohanan ito na ngayon ay isinasaysay. Ang lihim, ang tinatawag na kondisyon ng kamatayan, na ito ay hindi maging isang katatakutan para sa iyo ang bagay na ito, bagkus kung dumating man sa ating mahal sa buhay, kabilang sa pamilya o sa ating mga kaibigan, ito ay hindi dumating na tayo ay matatakot at ating sisisihin ang ibang tao o kaya ay ang ating Panginoon.
Okay lang mga kaibigan na tayo makaranas ng kamatayan, subalit mas mabuting nakakatiyak tayo at sigurado tayo na sa kabila ng ating buhay, meron tayong matatanggap na buhay na walang hanggan kay Kristo. Opo. At partner, atin ang pinag-uusapan ang tungkol sa kamatayan. At Oho. hanggang doon talaga tayo hantong. Opo. Babalikan natin ang sa simula't simula pa. Kung paano ang Panginoon ay naglalang sa tao. Atin pong tutuklasin, mga minamahal. Ang katanungang, anong dalawang elemento ang pinagsama upang gawin ang isang tao na kaluluwang buhay? Yan. Subalit mga kaibigan, bago natin sagutin ang katanungang yan, tayo po ay makakarinig ng isang awitin para sa Panginoon. May tatlong anghel sa kalangitan na may dalang balita na walang hanggan upang ibalita sa buong sanlibutan, sa bawat bansang tanbayan at wika. Matakot kayo sa Diyos, magbigay kalwalhatian sa Kanya, pagkat dumating ang Kanyang paghatol, magsisamba kayo sa Panginoon. Naguho ang dakilang Babilonia, ina ng mga patuto ng mga bansa. Pagalitan ng Diyos dumating sa Kanya dahil sa Kanyang mga pandaraya. Matakot kayo sa Diyos, magbigay kalwalhatian sa Kanya, pagkat dumating ang Kanyang paghatol, magsisamba kayo sa Panginoon. Sumamba sa hayop at sa Kanyang larawan na tumatanggap ng tanda ng Kanyang pangalan, sila'y paparusahan ng apoy na walang hanggan, sarapan ng kordero at mga banal. Matakot kayo sa Diyos, magbigay kalwalhatian sa Kanya, pagkat dumating ang Kanyang paghatol, magsisamba kayo sa Panginoon. God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come, and worship Him that made heaven and earth, and the sea and the fountains. Their God and give
Glory to Him. Glory to Okay po, muli pong sumasa inyong mga tahanan ang programang Ligay ng Buhay Ministry of the Seventh-day Adventist at patuloy po kayong nakikinig sa himpilan ng 101.3 radyo natin. At ating sagutin ang katanungan na anong dalawang elemento ang pinagsama upang gawin ang isang tao na kaluluwang buhay. At ating basahin ng aklat ng Genesis 2, ang talatay 7. At nilalang ng Pinong Diyos ang tao sa alabok ng lupa, at hiningahan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Dito partner ay binabanggit sapagkat ito ay hindi palubos na manawa ng ating mga kaibigan ang tiyatawag na kaluluwa. Naiintindihan mo yung salitang kalag? Kalag. Sa amin dito sa Bisaya. Mhm. Kalag. Naging parang tradisyon ba nakaugalian na ng ating mga kaibigan pag sinabing kalag. Yung tinatawag sa Biblia na kaluluwa. Kaluluwa. Ito ay yung kapag namatay ang tao, yung kalag ay naandyan lang. Yung sa introduction natin kanina, ay pwedeng ang kalag ay pumunta sa purgatorio Mhm. kapag medyo hindi ganoon kalaking kanyang kasalanan. Meron kasing mga destinasyon ang kalag kapag namatay ang tao. Opo. Kapag daw siya ay banal, diretso sa langit. Mhm. At kapag siya ay masama, sa impyerno ang punta niya. Opo. Pero, mahal na kaibigan, pinapatunayan po ng Santa Biblia na ang mga bahagi ng katawagang ito o kalagayan ng tao, kapag siya ay namatay, ay talagang hahantong lang talaga siya sa libingan. Sa alabok siya magmumula sapagkat ang elemento ng pagkagawa sa atin ng Panginoon ay galing po sa alabok ng lupa. Opo. Hiningahan tayo. Ang alabok ng lupa na ito na pinurma ng Diyos na bilang tao, hiningahan sa ilong ng buhay na hininga ng Diyos. Aha. Kung tawagin ito, partner, sa Griego ay tinatawag na theonoktos, Opo. God breath. Aha. Ang ibig sabihin, yung bigay na buhay ng Diyos para sa tao upang siya ay maging buhay na tao o maging buhay ng kaluluwa, galing po sa Panginoon yun. Opo. Oho. At ito ang tinatawag na tayo ng mga tao, ang tinatawag na buhay na mga kaluluwa. At sa oras na ito, mga kaibigan, gusto po naming linawin na kapag ang isang tao ay namatay, ay hindi, napakarami po ng mga paniwala at marami po yung ating naging nakagisnan. Na kapag ang isang tao ay namatay na siya'y mabuti, siya'y pupunta sa langit. Kapag ang isang tao ay namatay na masama, siya'y pupunta sa impyerno. Paraan niya ay mapabuti ang kalagayan, ay marami ang dapat gagawin. Subalit mga kaibigan, merong pinapahayag ang banal na kasulatan na hindi totoo na kapag ang isang tao ay namatay, pupunta sa impyerno. Hindi po. Kundi ang sabi ng banal na kasulatan, merong pahayag ang Biblia sa aklat po ng Ecclesiastes 12, verse 7, ay binabanggit na, at ang alabok ay bumabalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. Tama po partner. Katotohanan po yan. At ito'y pinapatunayan din yung sinasabi ni David mismo sa kanyang sulat na aklat sa mga awit 104, Apo. ang talata ay 29, Mhm. at ito po ang pagkakapahayag. Iyong ikinukubli ang iyong mukha. Sila'y nangababagabag. Iyong inaalis ang kanilang hininga. Sila'y nangamamatay at nagsisibalik sa kanilang pagkaalabok. Babalik talaga sa alabok, Opo. partner. Opo. Sa lupang pinanggalingan kung paano siya ginawa ng ating Panginoon. Kaya wala yung, sana maintindihan ito ng ating mga minamahal na mga kaibigan, Opo. na wala yung tinatawag
na kung saan-saan pumupunta Mhm. ang isang namatay, Ang nangyari, ang Pastor, kanyang kaluluwa. ang nangyari kasi dito, baligtad eh. Oho. Baligtad. At meron din naman tayong mababasa sa Biblia na ang isang tao, kapag namatay, hindi pupunta sa langit. Wala pa ngayon na nasa langit. Kahit si Haring David, wala pa sa langit. Ano ho, mga minamahal kong mga kaibigan, na katunayan na kung sa ngayon ay merong naroon na sa impyerno, marami ngayon ang takot mamatay. Kasi pag pupunta, impyernong Ayun punta. talaga. Oho. Kaya hindi ito pang basta-basta lang na pag-aaral, mahal na kaibigan. Dapat Opo. maalaman po ninyong katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya po, sa katanungang, maaari bang ang isang kaluluwa ay mamatay? Totoo po ito. At Opo. ito po ang sinasabi ng Santa Biblia Mhm. sa Ezekiel 18, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Sigurado, partner, Opo. ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Oho. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay nasa sa kanya at ang kasamaan ng masama ay sa kanya. Wala tayong pakialam sa buhay ng iba. Yung ating mismong sarili. Sapagkat tayo ang gumagawa ng ating mga desisyon sa araw-araw, kaya po sigurado ito na kapag tayo'y gumawa, lumihis sa palatuntunan ng Panginoon, tayo ay nagkasala, ibig sabihin, tayo ay mamamatay. Kaya nga, mga minamahal kong mga kaibigan, kapag ang buhay ay natapos, meron pa kayang natitira? Oho, at ito po ang pagkakapahayag ng aklat ng Henesis, Oho. Kabanata 3:19, ang kanyang talata. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Tuwiran po ang pagkapahayag ng Biblia, mga minamahal. Sa alabok tayo kinuha, walang maging dahilan na isipin natin na kapag tayo ay namatay o isang tao ay namatay, pupunta sa kung saan-saan. Tuwiran ang sinasabi ng Biblia na sa alabok tayo uuwi, mahal na kaibigan. Maliwanag, mga kaibigan, na binabanggit ng banal na kasulatan na kapag tayo ay namatay, ang ating patutunguhan ay hindi sa langit, hindi sa purgatorio. Ang ating patutunguhan ay iisa lang. Galing tayo sa alabok, kaya pag tayo namatay, sa alabok din tayo babalik. Opo, at katulad po ng binabanggit sa Genesis 2:7 kanina, Oho. yung hiningi ng buhay na ibinigay sa tao. Opo. Si Job ay meron ding patutuo sa bagay na ito, na paano nilalarawan ng Biblia ang buhay. Mhm. At dito po sa Job Kabanata 27, ang talata ay 3, sapagkat ang aking buhay ay buo pa sa akin, at ang Espiritu ng Diyos ay nasa mga butas ng aking ilong. Aha. Nandoon, ito ang buhay, hininga ng buhay na ibinigay ng Panginoon, kung kaya tayo ay mga buhay ngayon. At kung mangyayari na tayo ay mamatay, ang sabi ng Biblia ay sa pagkatulog. Yan. Opo. Ang hininga ng buhay na ito na ibinigay ng Panginoon upang ang tao ay maging buhay na kaluluwa, ito ay babalik sa Kanya. Opo. Oho. At yan ay nilarawan ng banal na kasulatan po ng ating pong Panginoon. At marahil katanungan din ito ng ating mga kaibigan. Ano ang nangyayari kapag ang hininga ay bumalik sa Diyos? Ayan. Sapagat itong tuwirang papahayag, partner, dito sa aklat ng Job, ang kabanata ay 14, mga talata ay 10 hanggang 12. Ngunit ang tao ay namamatay at natutunaw. Aha. Oo, ang tao ay nalalagutan ng hininga at saan nandoon siya. Kung paanong ang tubig ay lumalabas sa dagat at ang ilog ay humuhupa at natutuyo. Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila'y hindi magsisipabangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Ating pansinin, mga minamahal kong mga kaibigan,
Hindi nilagay ng Diyos ang buhay na kaluluwa kay Adan. Si Adan ay naging buhay na kaluluwa bilang resulta ng pinagsamang katawan at hininga o Espiritu ng Diyos. Kapag ang isang bombilya ay ikinonekta sa kuryente, walang sino man ang naglagay ng liwanag sa bombilya. Ito ay bunga ng dalawang elemento. Kapag ating aalisin ang mga liwanag, ay mawawala ang kuryente. Ang kaluluwa ay kombinasyon ng katawan, hininga o Espiritu ng Diyos. Kapag ang Espiritu ng Diyos ay humiwalay sa katawan, ang kaluluwa ay nawawala. Alabok plus hininga equals kaluluwa. Kaluluwa equals plus hininga equals alabok ng lupa. Kaya dito po, mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid, ating mapapansin na talagang tayo ay nagsimula sa alabok ng lupa. At kapag tayo ay namatay, wala tayong ibang babalikan, kundi doon sa pinanggalingan natin. Kaya ang sabi nga rito, maging yung ating espiritu, yung espiritu, galing sa Diyos, kapag tayo namatay, babalik din ito sa Diyos. Kaya may ginamit na mathematical formula, partner. Opo. Oho. Para bang mag-aaral tayo ng mathematics ngayon? Kasi tayo ay ginawa sa dalawang may elemento. Elemento. Sabi ganun, alabok plus Hininga? hininga ay kaluluwa. Kaluluwa. Kalagha, kalag. Aha. Yan. Kaluluwa minus hininga o kalag minus hininga, alabok. Kasi pupunta Aha. sa alabok eh. Oo. Ito yung katanungan ng ating mga kaibigan, Pastor. Ano ang, kapag ang isang tao ba'y namatay, may alam pa ba siya? Ay, ano kaya, kaibigan, ang iyong pwedeng sagot sa bagay na ito? Meron pa bang alam ang isang tao kapag siya ay namatay? Atin pong pasagutin ang Biblia sa mga bagay na ito. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, ang kabanata ay 9, ang mga talata ay 5, 6, at 11. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mangangamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay anumang bagay ni mayroon paman silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim, at ng kanilang pananaghili Opo. ay nawala ngayon. Nawala man silang anumang bahagi pa na magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Sa 11 po, ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-uunahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malalakas, ni sa mga pantasman ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Opo. Napakalinaw mga kaibigan na binabanggit ng talata na kapag ang ating isang mahal sa buhay ay pumayapa na, sa madaling salita, namatay na, wala na siyang alam. Opo. Wala na siyang alam. Halimbawa, sige, papahiramin kita. Kapag ikaw ay hindi nagbayad at kapag ako'y namatay, mumultuhin kita, hindi kita patutulugin. Ay sinasabing ganyan minsan. Oo, na may narinig tayong ganyan ng mga sinasabi ng tao. Oho. Pero, malinaw na binabanggit pa sa talata, hindi na mangyayari yon. Oo. Hindi niya na magagawa yon. Sapagkat yung kanyang maging yung pag-ibig niya, yung pagkapuot niya, wala na yun, nakalipas na yon. Ay po pwedeng siguro ginagamit ang salitang iyon para panakot lang. Panakot para, lang. Oo. Para magbayad sa utang. Oho. Kaya nga, binabanggit ng talata kanina, Pastor, yung pag ang tao namatay, natutulog lang. Pag tulog nga tayo Opo. Dumating yung magnanakaw, hindi natin alam. At itong gusto naming baguhin sa inyong kaisipan mga minamahal, na kapag ang taong namatay na, ay hindi na siya babalik. Hindi na siya Kaya babalik. ito yung nagiging katatakutan ba sa isipan ng ating mga kaibigan Opo. na bumabalik
ang isang patay. ang isang patay. Pero iniwala ka ba na bumabalik talaga ang isang patay? Ay, hindi na. Ako ay naniniwala. Oo. Ganito, partner. Paano? At sana ay inyong manawaan, mga minamahal na mga kaibigan. Ganito, Oo. kapag namatay ang isang tao, Oo. babalik siya sa bahay, ha? Mm. Babalik muli, ha? Babalik. Sigurado to. Mm. Kukunin siya ng punerarya, Oo. dadalhin doon sa kanilang pang mga lugar imbalsamo. Imbalsa mo. Makaraan ang mga ilang oras, halimbawa ng isang araw, Mm. ibabalik muli ang patay sa bahay. Sa bahay. Doon bumabalik ang patay, partner. Oo. Pero hindi buhay. Patay. pero pag sinabing mo, balik ang patay, bumabalik sa bahay. Oo, sa bahay. Yun siguro ang ibig sabihin ng ating mga Ayan. kaibigan. Pero klaro at linaw ng Biblia, mga kaibigan, kung ang Biblia ang ating pag-uusapan, talagang ang isang tao ay kapag namatay, hindi na maaaring siya ay panakot sa atin. Multuhin tayo, katakutan tayo. Ano, hindi na po. Subalit mga kaibigan, marahil ay gusto din natin linawin ang katanungan na, maaari bang magpuri ang patay? Maaari ba siyang umawit ng papuri sa Panginoon? Sumamba, maglingkod sa Panginoon kapag ang isang tao ay patay na? Ang sabi po ni David sa kanyang aklat sa awit 115, ang talata ay 17. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Opo. Ni sinumang nababa Oho. sa katahimikan. Yan, napakalinaw mga kaibigan, na kapag ang isang tao ay patay na, namatay na, hindi na siya maaaring magpuri. Hindi na maaari siyang sumamba sa ating Panginoon kasi patay na eh. Saan ka nakakita? Natutulog, umaawit, nagpupuri, nagsisermon? Natutulog na nagising. Yung ano bang ibig sabihin nun? Yung natutulog ay nakatayo at naglalakad. Naglalakad. Ay, hindi alam. Pero sa kalagayang patay, mga kaibigan, wala talaga siyang alam. At ito pa rin ang sinasabi ni Job. Opo. Tungkol po sa katanungan na maaari bang makabalik ang patay sa kanyang bahay bilang isang multo? Oho. Ito Aba, pinag-usapan yun yung natin kinakatakutan kanina. Ay upo, kasi pag sinabing multo, babalik sa Babalik. bahay, nagbibigay talaga ng takot sa tao ito. Kung iisipin mo nga, Pastor, halimbawa, naglalamay ka, Ayan. nandyan yung kabaong, nandyan siya. Ay, halimbawa, naglalamay ka, biglang tumayo. Biglang gumising ka ba? Hindi ba nakakatakot din yun? At pagka minsan pa, naranasan ko yun to minsan noon, no? Aha. Sa barangay ba. Oo. Pag uwian na, ay talagang todo ang kabanyan, todo ang takot. Apo. Sa daan pa lang pa uwi ay siyempre iniisip mo na baka yung namatay na yun ay andyan. Oo. Yung multo na siya nasabi. Pero ito po, kaibigan, ang pagpapahayag ni Job sa kanyang aklat. Opo. Sa katanungan, maaari bang makabalik ang patay sa kanyang bahay bilang isang multo? Sa Job 7, 9 at 10, ito po ang pagpapahayag. Kung paanong ang unop ay napapawi at nawawala. Gayon siya'y bumababa sa Sheol ay hindi na aahon pa. Yan. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Yan. Wala talaga. Wala talaga. Oh, totally wala talaga, Wala. partner. Oho. Walang alam. Wala na siyang alam pa man na siya pwede pang bumalik sa bahay. Kaya siya bumalik sa bahay, binuhat mo. Okay, Mga no? kaibigan, mga taga-subaybay sa mga oras na ito, binabanggit sa ating mga pag-aaral na kapag ang isang tao ay namatay, hindi na siya makakapagmulto, hindi na siya makapagpupuri, hindi na siya makakapanumbat at patakutin ka, hindi na sapagkat tayong katawan natin galing sa alabok, babalik sa alabok, yung ating isip, yung ating kaluluwa, yung diwa natin babalik sa Diyos sapagkat lahat ng ito'y nagmula sa Panginoon. Totoo po yan. Mahal na kaibigan, kapag tayo ay merong kinatatakutan sa kalagayan ng isang namatay, ito po ang hayag na katotohanan ng Biblia. Mismo salita ng ating Panginoon at ng kanyang mga nagsulat sa Santa Biblia, ang kalagayan tungkol sa patay. May pag-asa tayo sa mga bagay na ito. Sa kabila ng kamatayan, ay merong pagkabuhay. Kung tayo man ay dadako doon sa alabok, na kung saan tayo ay ginawa ng ating Panginoon, at sa ating kamatayan, ang buhay na hininga ng Diyos na ibinigay sa atin, ito'y babalik sa Kanya. Hindi ito magiging katakutan para sa atin. Ang pagbabalik ng Diyos ay para sa lahat ng Kanyang mga mahal sa buhay, mga namatay sa Kanya.
Opo. ay muling bubuhayin. Kasi partner, ang katanungan niya, may Oo. mga bagay na kapag ang tao ay namatay, pumunta na sa langit, Mhm. pumunta sa impyerno, Opo. pumunta sa purgatorio, Mhm. ano pa ang dahilan ng Panginoon at bakit siya babalik, Babalik dito? pa. Mga kaibigan, kaya si Kristo ay muling babalik para buhayin ang mga Yeah. nangamatay kay Kristo. Yun yung Oo. purpose. Pero kung si Kristo, pero kung ang isang tao kapag namatay, meron na siyang destinasyon. Opo. Ano pang dahilan si Kristo para paririto muli? Ayan ang dapat ang maintindihan ng ating mga kaibigan. Kaya nga mga kaibigan, si Kristo kaya babalik, pangako niya muling buhayin ang nangamatay kay Kristo. Oh. Mga kaibigan, sa mga oras na ito ay marahil tayo po ay mayroong ilang mga minuto para tayo mag-end ang ating programa. Alam niyo mayroong isang tricycle driver na napakasipag. Napakasipag niyang magmaneho. Minsan nauwi siya, pastor, ng hating Opo. gabi na. Opo. Hating gabi na. Pero one time, umuwi siya ng alas 12 na ng gabi. Napakadilim na. Napakadilim. Nang siya'y pauwi na sa gitna ng napakadilim na lugar, habang siya'y nagmamaneho, doon sa unahan ay merong siyang natatanaw na isang babae na nakaputi. Napakahaba ng mahabang buhok. Ay, white lady, White partner. lady, kung titingnan natin. Oho. Pero habang siya'y palapit na ng palapit doon sa babaeng ito na kanya natatanaw, sabi niya, kapag ito'y pumara, hindi ako titigil. Babanggain ko to. Kaya nang malapit na siya, bigla siyang pinara ng matanda, bigla siyang tumigil. At ang sabi na niya ay, sa matanda ay, nanay, ay pasaan kayo? Ang sabi niya, utoy, ako'y isakay mo. Ah. Sabi ng kanyang matandang itong, sabi ng driver, ay sige, inay, kayo'y sumakay na sa sidecar. O, ang sabi ng matanda, ayoko sa sidecar, gusto ko sa likod mo. Aba, hindi lalo siyang natakot ngayon. Oo. Kaya lalo siya nagpabilis ng pagpapatakbo. Habang siya naglalakbay, pastor, ay nagtanong ang driver at sabi niya, nanay, saan kayo bababa? Ang sabi niya, ako ay ihatid mo sa tapat ng cemetery. Aba, lalo siyang natakot ngayon. Kaya habang nagmamaniho siya, ay natatanong niya na cemetery, malapit na. Pagtingin niya sa kanyang likuran, wala na yung matanda. Oh. Wala na yung matanda. Kaya siya lalo nagpabilis ng kanyang pagpapatakbo, mga minamahal kong mga kaibigan. At nang malapit sa sementeryo, nakita niyang matanda, nasa kanyang unahan. Duguan. Bangas-bangas. Ang sabi niya sa matanda, nanay, bakit kayo biglang nawala? Saan kayo pumunta? Ang sabi niya, utoy, ang bilis-bilis mong magpatakbo, kaya nahulog ako. Nahulog. Kaya naalala ko, pastor, yung awit na nagsabing, ang takot ay nasa isip Nasa lamang. isip Pag iniisip mo na may multo, may multo. Oh. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan, ang itinuturo ng banal na kasulatan ng ating Panginoon ay wala tayong ibang patutunguhan kundi kamatayan. Subalit sa may pangako na bagaman may kamatayan, meron siyang kaloob naman na buhay na walang hanggan. Ito po yan. At maging bahagi ito ng ating pagbabago ng ating kaisipan, mga minamahal na mga kaibigan, na ang patay ay nanatili sa kanilang libingan hanggang dumating si Jesus. At ginawa ito ng Panginoon sa maikling panahon lamang, parang walang malay sa pagtulog. Sila ay natulog at ang kasunod nito ay ang pagising at ang muling pagkikita ng mga mahal sa buhay kasama ang ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, bagaman merong kamatayan, ay huwag tayong matakot, huwag tayong mag-alala, huwag tayong mangamba, sapagkat sigurado naman at nakakatiyak tayo na ang buhay natin ay nasa ating Panginoon. At kung magagayoy dumating siya, sa kabila ng ating buhay, meron tayong matatamo na ito ay pagkabuhay na magmuli sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon Jesus. Mga kaibigan, wala na tayong panahon upang patuloy tayong magtalakayan sa oras na ito. Subalit, bago tayo magtapos, aanyayahan po namin kayo na tayo ay umuko sa isang maikling panalangin at ipaglilingkuran tayo ni Pastor Yano. Dakilang Ama, purihin kayo sa katotohanang aming natanggap. Ang aming mga mahal na mga kaibigan, mga taga-subaybay, saan man sila na yung naroon. Nawa ito ang katotohanan tungkol sa kamatayan, na sinabi ng aming Panginoon ito'y pagtulog lamang, ay hindi magiging katatakutan sa bawat isa. Bagkus ito ay isang bagay na magpapatibay pa sa pananampalataya sa inyo. Kikilala sa inyo na kayo ang Diyos ng siyang nagbigay buhay sa amin
at may pag-asa para sa pagdating ng aming Panginoon, sapagkat siya ay muling darating sa lupa upang bubuhayin ang lahat ng mga nangasalibingan, lahat ng mga nangamatay. Ito'y maging silbing buhay na pag-asa sa amin, dakilang Ama, na kami ay magpatuloy na magkaroon ng panampalataya sa inyo anuman ang mangyari sa aming buhay. Maging kalakasan ito sa amin at maging isang bahagi ng paglilingkod na kami ay inyong patuloy na kinakalinga, pinapalakas dahilan sa katotohanan ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay po, salamat po ng marami mga kaibigan sa inyong pong mga pakikinig at pagsubaybay. Ako po ang inyong kaibigan, kapatid kay Kristo, Evangelist Jomar Tayon, at ang